Hello guys, good morning. It's February 24 and it's 6:45 a.m. I just now ready para sa kong trabaho and we still have time to analyze the chart. So let's go for at least 15 minutes. Good morning guys. Have a great day. Today is February 24, 6:49 a.m. and another day of becoming a full-time trader. So, naka-ready na ako para sa paghatid. Now, we will go sa chart while we have time to analyze. 10 minutes. Okay? So, close muna natin to. Ito yung sabi ko nga, I have the routine every day whenever I have a time. Okay? As long na may time ako mag-analyze ng chart, nag-analyze talaga ako every morning pagising ko. Okay? So, open natin. Actually, hindi pa ako nakakapag-compare sa MT5. So, dito na ako sa trading. Dito talaga nagpa-practice ng aking strategy. Ay, tingnan natin yung wifi natin kasi parang hindi naka-open yung aking hotspot. So, nag-hotspot lang tayo guys dito sa aking phone. Wala nga. So, ayan. Reload natin again. Ayan. Nag-hotspot lang ako kasi ito yung may monthly ko na plan. Okay. So, siyempre nagbabayad tayo. Gawin na natin na talagang may halaga yung pagbabayad natin. Ito na ako. First, siyempre doon tayo sa paborito ko, ang gold. Okay. So, kung makikita nyo guys, ito yung last week. Okay. Ito yung last week na SL. Ayan, kung makikita na SL tayo nyan. Makikita nyo mga green na to. Ito yung trading session. Okay. Ito yung mga na-TP. Actually, hindi to na-TP kasi may nakanote nga, diba? Instead of TP, na-hit yung stop loss niya kasi hindi ko siya nalagyan ng 1:6 ratio yan guys. Sayang yan. Kasi dapat TP na yan kung dito. Ito yung niya. Tapos biglang hindi ko nalagyan ng TP. So ito naman na SL ulit to. Makikita nyo na SL yan before siya bababa. Okay. So we will try ayan. Ito naman SL ulit siya. Okay. Makikita mo nag-enter tayo dito kasi yung sa closing price lumampas na siya. Okay, ito yung opening price niya. I mean ito 50%. So ngayon ang gagawin natin is magpa-plot tayo ng area value. Okay. Magpa-plot tayo ng area value sa daily. Ayan, daily. Kita nyo. Nasa daily tayo. So, ang trend natin is bullish. Ayan, bullish trend. Tagal na. Nasa ilang buwan na to. Okay. So, bullish trend tayo. Ayan.
So ngayon, let's plot dito guys, kung makikita nyo, ito yung last week, diba? So pinupush talaga ng market yung sell, end up siya ng sell. So since ito nandito sa gitna, I'm not sa kanya na mag-trade, okay? So ito pa rin natin yung let's check, kunin natin to, okay? So let's have dito price kung ilan. Closing price niya is 2935.89. Okay, so gawin natin to. My God. Ayan, lagay natin dito 2935.89. Ayan. Ayan. So ito na yung closing price. Ito naman yung opening price. Let's check kung ano yung opening price niya is 293573. Okay. No. Kali. So ayan guys, may kita mo. Ito na yung ating opening and closing. Halos magkano lang sila. And then, di ba meron tayong Sunday, Saturday, Sunday. Okay? So, which is ito, for sure, is galing na sa ating Saturday, Sunday. So, ilak natin itong mga ating trades para may balikan tayo. Okay. Ito. Ayan. We will see yung closing price at opening price. Sobrang liit. Diba? Ayan. Price goes down. Ayan. Tanggalin natin to. Ito siya guys. First, bumaba siya and then ngayon umakyat na siya. Okay? So, let's not forget na yung kahapong is bearish. So that gagawin natin is we will plot our ito, tanggalin natin to. Dito natin lagay and lock para di siya ay, sorry guys, di nyo nakikita. So ngayon, gagawin ko, ipa-plot ko lang to dito sa mismong kahapon. Okay? Since yung price natin is so near sa ating opening and closing price, wala tayong area to trade. Okay? So now we have this area na, value area na we can trade, and now there's a possibility that will go up kasi nasa bullish trend tayo, and at the same time makikita nyo naman. So let's try to have the entry. Ito natin sa 4 hours. So 4 hours. Okay, taas na siya. Okay, di siya bumaba masyado dun sa previous
last week na closing price. Ito yun. Bumaba lang uli. And then umakyat. So 1 hour naman. Okay. Oh. Okay. So 1 hour. Ito na siya. Lumampas na siya sa, makikita nyo, lumampas na siya sa opening and closing price. Okay. 1 hour na yan. So malakas yung ang ating bullish trend. Ayan. 30 minutes na yung sumunod nung makyat. So 15 minutes. Like to have an entry here. Okay. And look at this, guys. Na-break niya na yung previous higher low. Okay. And ito naman yung previous higher high. So ngayon, we will put a trade on the closing price. Okay. We will put a trade dito sa closing price. Okay. And let's practice a 1. Ito 1:1 to. So gawin natin, let's practice 1:4 na to. 1:4 ratio. Okay. So ang gawin natin, let's practice 1:2. Sige, gawin lang natin 1:5. Lolo ko, guys. Tawag dito. Yung aking Ayan. So 1:5. 1:4 na lang. Hanggang dito lang sa highs. Ayan. Okay. So 1:2.6. So gawin natin, mag-buy limit tayo dito ng 293589 kasi nasa tayo. Okay. Buy limit 293589. Okay. So ang stop loss natin is ito siya, 293177. And take profit natin is 294263. Ayan. So pagkatayan nyo ng limit. Ano trigger na ata? Di ba? 294263. Ayan. So nag-set na tayo ng buy limit dito. Pero na-trigger. Why? Ayan, naka-buy limit. Okay. So 103. 1:6 ratio lang. Sobrang ayan. Yung ating stop loss and take profit. So let's go to BTC. Yeah. 704 na. Lapit na akong lumabas.
So let's dive in sa daily. So ito yung daily, guys. Okay. So let's check sa ating closing price. 96,265.98. Okay. So, lagyan natin ng ano para makita nyo. Ayan na siya. Closing price. Gawin natin. Tingnan natin yung opening price. 96,578.49. Five, 7, 8, 9. Ayan. So, ito yung closing price niya, guys. Okay. Ito yung opening price niya. Ng yesterday. Ayan. So, ngayon, okay. So, dito naman, siyempre titingnan natin siya nag-close. Ito yung opening price ngayon. Okay. Yesterday, closing price. So, dito rin tayo nag-open. Gawin natin. Okay. Kunin natin tong box. Okay. Lagyan natin ang value area natin dito. Okay. So, this is the value area. Okay. Talas? Now, guys, late na. So, ang gagawin lang natin dito is magpunta tayo ng 4 hours. 30 minutes. We will see sa 30 minutes. Okay. As you can see, it's so far na sa ating closing price. So, hindi na siya bumalik doon. Ito na. Bumalik siya. Ay, ito yung pinakauna niya. Pumunta siya doon sa taas. Okay. Pumunta ng taas to get 80% to trade kahapon. Makita nyo. And then, lumabas na siya sa opening price, sa closing price. Okay, yung closing price natin, opening price is the same. So, ang gagawin natin is, we will plot lang for a 15 minutes chart. Okay, wala na ko time. Okay. May kita nyo, nagre-trace sa 15 minutes sa closing price and then go down. So that, this time, okay, we will create a cell. Okay, we will create a cell from here. Okay, let's create a cell here. From here
to the closing price. Okay. So 1:7. Let's sell limit. Price at 96,964.19. Okay, selling. Ayan. And then, punta na lang tayo dun sa ano para edit siya. 95432. Ayan, 9543223. Edit natin to dito sa ating order. BTC. Price. Ano ba to? 96432. Two, three. Mali yun guys yung ating stop loss. Okay. So 9543223. Tama naman. Take profit is mali tayo. Closing price is 9627. 271.37, and then take profit is 96,432. Tama pa. 9623 243 pala. Tama, 432.23. Hindi ko alam guys kung bakit di siya ma-modify. Okay. Maybe mali yung itong pagkalagay ko, but we will see later. Late na ako. We will see later if ano niya yung buy limit natin. So as you can see, naka-buy, naka-working na siya. Okay. Even sa tawag dito sa gold. So babalikan na lang natin siya mamaya guys. So ayun guys, nandito na ako sa sakyan. Naghihintay na ako ng mga estudyante. So I know na whether you're watching my videos or not, or kung sino man yung nakakapanood, I know na maguguluhan. And even me, nagmamadali, you know, as long na we do it our task na mag-analyze and mag-trade with our spare time, it will become a habit. So nagiging habit ko na talaga guys. Habit ko na talaga yung paggising ko, I will check sa chart. So ano siya, you don't need to spend a lot of time. So that's why ano siya, hard siya sa una. Syempre, sobrang hirap kasi nga kumbaga minamanage natin yung oras natin na maging productive while working, 'di ba? So for me, even nandoon na nakapag-analyze tayo doon sa ating sa trade doon sa tab before tayo pumunta sa labas para maghatid na, I can still I can still analyze, okay, and fix the trade that I took sa tab here in my phone.
So it will give us what do you call this, it will give us a privilege to go anywhere while tawag dito, while working or while having vacation or something, kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay, na nagtitrade pa rin tayo. And we do it naman sa mga nagtatrabaho. We trade our time to other people, okay, to give us or to pay us. That's the salary. Okay, so why not na we're working hard at the same times towards sa ato ang goals na you will have time freedom and financial freedom at the same time. Okay, kasi at the end of the day, what we do kumbaga in our life, we are the one who will benefit it. So for me, ano siya, mahirap siya ngayon kasi nga syempre yung trabaho ko, yun yung magbibigay ng kapital, kumbaga. So if my strategy works at least 50%, okay, 50 to 60%, then it's the time na I will do it for my real account. Kasi nga guys, nasunugan na ako dati ng ilang beses na ako nasunugan, and I think sa lahat ng na deposit ko, okay, sa lahat ng pera na nagasto ko sa pagdi-trade, maabot na siya ng mga nasa 100k. Okay, kasi nga syempre naka-dollar nasa 100k na guys. Last na ko before ko sinara yung account sa isang broker. Okay, nasa 80k yon. And then after that, siguro nakailang broker ako. Siguro itong ginagamit ko na pang demo na broker is pang 5 o 6. So tinatry ko lahat ng broker. Yung interface niya kasi dapat mahalaga din na tingnan na komportable ka, user friendly, madaling i-navigate, and madaming features na pwede kang magamit. And sa TradingView kasi marami kang features na magamit, but need mong mag-subscribe at least 1 month para magamit mo lahat ng features. But user friendly siya kasi meron ka ng mga free tools na pwede mong magamit. Okay, katulad ng ginagamit ko na long short na entry, but hindi ko pa rin alam kung paano yung pag-entry nun. Okay, or pag stop or buy limit or mayroon, but the thing is yung automatic na yung trade mo is yun na mismo, hindi ka na kailangan mag-edit or mag-modify. So guys, yun lang. I hope na sinasabayan mo ko. I hope na pag nakita mo yung video na to is magkaroon ka ng courage, okay, na gawin yung forex trading o pag-aralan yung forex trading. So it's up to you if you find yourself enjoying the forex trading. Okay, give a little time kasi kung gusto mo ng knowledge, marami sa YouTube, okay, marami sa Google, pwede kang mag-search. So do your own research. And ako nag-start ako for having knowledge, little by little sa YouTube. So nanonood talaga ako ng YouTube. And there's a lot of strategy that works for them, and they are sharing it. So it's up to you kung one of their strategy maging komportable ka rin. Okay? So mag-work sa'yo. Kasi sa akin, I have a lot of strategy na trinay ko, but I think I find it now more comfortable sa akin na gawin yung 80% rule. Yun, maraming rules na maraming
or maraming strategy na nasa market, nasa YouTube. And then kung knowledge lang, you can earn it from watching and googling. So I don't have any mentor yet, but I hope na meron. You know, but I am more doing it for my on myself. So ayun lang guys, yun lang yung masasabi ko, and we will check later. I will analyze and finalize yung trade ko kanina, yung sinet natin ng buy limit at sell limit sa gold. And we will try also our strategy sa ibang sa ibang forex trading, sa iba, I mean forex exchange like Euro USD, GBP USD, USD JPY. So marami. So it's up to you kung anong pairs ang gusto mong i-trade. So for me, ang paborito ko talaga is gold and BTC USD. So yun yung talagang dalawa ang tinitrade ko. But if there's a chance na makita ko sa market na pwedeng i-trade sa ibang forex exchange, i-trade ko. So we will jud sa tawag dito, we will focus sa BTC USD and gold. So I hope you will have great day. Okay, I mean nabulol ako. Have a wonderful day. So do something for yourself today. Okay, that will that yourself will thank for in the future. So see you later, and we hope that we hit the TP today. Hi guys, I'm back. So nandito tayo ngayon sa Abu Dhabi kasi meron appointment yung isa kong amo dito sa Virgin. Ayan, makikita nyo. So magbabayad muna tayo ng park. Siyempre kukuha tayo ng kape sa loob kasi free coffee. So yung aking parking fee, pera ko $2 per hour. So ipakita ko sa inyo kung paano magbayad ng parking fee dito. Actually pwede siya online, pwede rin siya ng nakalimutan ko yung plate number na sasakyan, babalikan ko. So guys, 86470, category 18. So magbabayad na tayo. Ayan yung hospital. Diyan tayo kukuha ng kape na libre. Ayun ang ibon na to. Ayan, ibon na yan, oh. Ayan. Ingay. Ganito guys yung kuha muna tayo ng 2 dirham. Okay. So titingin tayo ng ating 2 dirham. Yan. English. Ayan. Ganito guys magbayad ng category 18 86470. Validate 2 hours. Ayan guys, oh. Kita nyo? 2 hours. Ayan. Hindi pumasok. Wala, hindi pumapasok. Bakit kaya? Ayaw pumasok guys, oh.
Um, tingnan natin yung 50. Tsaka ano nangyari? Ayan guys ha, hindi ako nakapag ulitin ko. So ayan guys, nakabayad na tayo pero hindi tayo nakapagkuha ng receipt kasi ang tagal natin. So ayan. Punta na tayo sa sa kapihan. So ayan guys, kakatapos ko lang maghatid dito sa Musafa. Pagkagaling ng Abu Dhabi, Musafa na naman. And now I'm heading sa house. So I'll put you here. Okay. So let me check sa phone ko yung trade natin. Okay. So we are now on negative 2,000. Okay. So we are now in 2,000, negative 2,000. And BTC. Okay. So later we will check. We will check sa gold if na-tap na yung ating sell limit. So see you again later guys. Magmaneho sa ata basig simba ko. So let's be careful on the road. Hi guys, I'm back. So ngayon prepare tayo ng breakfast kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So let's have breakfast. Wala nang tubig. Kuha tayo ng lettuce at pipino. Kunin na rin itong terjit, sibuyas. Yan. So ito yung ko guys, almusal ko. Almusal ko is around 11 to 12. Nilagay ko lang sa baba, no? So gawa na rin ako ng chai. Yan, hugasan lang natin konti kasi malinis naman siya. And if I have still time, tawag dito, we'll go sa chart. Okay guys, so mag-prepare lang ako na aking breakfast. Oh guys, ito na yung aking breakfast and chai. So guys, I tell you why it's so great or wonderful if you learn to trade, because you can do whatever you want or whatever you love, whatever you like, because yung pagtitrade ng forex is anywhere. So kung pupunta ka ng ibang bansa, still you can manage to trade as long as you have the internet and the gadgets. And you see, while having breakfast, I can do trading at the same time, to analyze or something na you already take a trade,
And after that, let it run. So, I've watched a lot videos na ang pinakamahirap na daanan ng isang trader is the discipline, consistency, and the psychology itself. So, we're dealing sa ato ang self, sorry, nagbisaya ko. We are dealing with our own self. Kumbaga, parang yung kalaban natin is yung sarili lang natin. Wala kasing ibang pwedeng magsabi sa'yo or magmaster ng isang strategy na tawag dito. Ito yung gawin mo, okay? What I mean is kung halimbawa sasabihan ka na ito yung gawin mo, as I've said, maraming knowledge na pwede kang makita sa YouTube or strategy. But, yung consistency kasi, disiplina, kung paano mo i-execute ang isang trade is mahirap. For me, mahirap. That's why I'm having struggle to be disciplined. Consistency, siguro masabi ko nasa 50% ako sa consistency kasi everyday talaga ginagawa ko. Even walang real. After ko masunugan, nagdemo pa rin ako kasi nga gusto kong mag-create ng strategy ko kasi strategy by strategy nakikita ko sa mga nakikita ko sa video is tawag dito, ito yung strategy para sa kanila. But yung iba, sinasabi na you need to create your own strategy na proven sa imuha or proven what do you call this is ikaw mismo na test mo and it give you at least 50% profitable. Okay? So, for me, forex trading is very a very good start for us to jump in or pwede mong i-divert yung isang lazy time mo, okay, into a knowledgeable way. So, medyo, alam nyo na, hindi ko makuha yung gusto kong i-point sa inyo, but still, kinakapa ako sa utak ko. Maraming idea. And, yung iba guys, compounding. Compounding yung kasi it's not every day na pwede ka mag-trade. Halimbawa, ang target mo lang ngayon is $10 and then you get it. After that, nakuha mo na, pwede ka na mag-rest, pwede mo nang gawin lahat. So, Kev, guys, wait lang guys. So guys, i-continues natin yung ating usapan. Tinawag ako nung housemate dito na isa, Ethiopia, kasi lahat sila bago. So, binigyan sa akin na sabihin sa kanila kung anong gagawin. Kaso, tinuruan ko sila, but hindi magkasundo, nag-away. So, yung isa umiiyak. Sabi niya, magpapabalik na siya sa maktaba, sa office nila. So, iyaan ko na lang kasi hindi ko na pwedeng problemahin kasi may sarili akong trabaho. So, anyway, nasa na ba ako? Yung ganda ng forex. Okay? So, maraming forex application ngayon na pwede mong itry, and maraming company na nag-open ng mga copy-paste trading. So, magka-copy ka lang from the professional trader, and then wala kang ibang gagawin, magka-copy-paste lang. Ika-copy mo yung TP, yung SL, and then you will let it run. And whenever you satisfied sa profit, you can close it manual. I've been there before.
Okay? Parang sa akin kasi, if I do a copy-paste trading without gaining knowledge about it, is useless man good. Because, what if wala nang copy-paste? Diba? So, for me, mas gusto kong mag-create ako ng strategy on my own. Kasi wala akong ibang pwedeng i-blame kundi sarili ko lang, 'di ba? So guys, gusto kong i-share yung ano ko, kaya ako ginagawa mag-document. Yung thoughts ko about forex trading, your thoughts ko about life. Alam mo yon, yung daily routine ko, and then everything na kung ano yung pwede kong maibigay na value sa iba na pwedeng ma-benefits. Kasi we have our own differences of experiences. So, everybody or everyone is unique in their own ability, in their own knowledge, lahat. So, meron tayong ano lang sa pagkakapare-pareho in terms of goals and ambitions sa buhay. So, gusto natin lahat yung masenso tayo, alam mo yun, yung magandang buhay, yung maibigay yung mga pangangailangan ng mahal sa buhay, yung matulungan natin yung pamilya natin. So, the thing is, we cannot do those things without helping first ourselves. Diba? Kasi kung lagi natin iisipin is yung family, alam mo yun, and then after all, paano pag wala ka na? Maraming senaryo na tumulong sa pamilya pero nung wala na is wala nang tumulong, 'di ba? So, marami pa akong pwede i-share sa inyo, marami pa akong gustong tawag dito, i-share na thoughts or ideas, whatever. And for now, mag-focus tayo sa pag-create ng strategy, and those habit will give us a discipline and consistency sa pag-create natin ng strategy every day. So, let me show you sa chart, okay? Para at least makita natin kung ano na ba nangyayari. Okay, na habang kumakain ako, papunta ba sa losses or papunta sa profit. But for me, pagka once na real account na siya, we need to let it run. We don't need to stop it. Kasi there's a possibilities. I always saw it sa aking trade na when I stop the loss, because I saw my losses na pag stop ko, hindi siya naabot. So, hindi siya naabot and then na-take profit. So, ang pinakang dapat i-practice dito talaga yung discipline. Na kung ano yung trade mo for today, kung ang risk mo is $10 lang per day and ang gusto mong gain is 20 or 15, sabihin natin $5 lang a day ang losses mo and then you gain 10. So, yung 5 na yon, pagka nawala na yon and na-loss na, let's stop. Parang ganun. So, the other day, pwedeng consistent 3 trades, panalo ka. Okay? And then, through 2 trades is loss ka, panalo ka pa rin. Di ba? If you make 3 losses, that's the time na, this week, I will stop. Di ba? So, ayan. Punta tayo sa chart para at least makita natin kung ano na nangyayari. So, guys, 12:30. Matay. 12:30 p.m. Buksan natin yung ating Okay. Connect lang natin. So, kanina, ito yung natin, sell limit. Okay. Ito yung sell limit natin. Now,
Ang BTC ba tayo? Mali pala, mali. Yeah, ito yung sell limit natin. Check natin sa trade natin kung ito lang guys, i-refresh lang natin. Kasi parang hindi siya yun. So, kailangan lagi kong i-refresh yung aking So, ayan. Punta tayo sa BTC. Okay. Nasa 1 minute tayo, no? So, punta tayo ng... As you can see, guys, itong 1 minute natin, let me check sa ating... Bakit wala yung paper trading na Paper trading. Connect. Okay. As you can see, na-trigger na yung ating sell limit. Ayan. Sa 15 minutes. Tanggalin natin to. Nag-sell limit tayo dito kanina and na-trigger na siya. So, ang profit natin is 15. Yung natin is 13. And, let's see sa trade natin kanina na isa pa. Sa history. Ayan. So, ito yung sa 24. May makikita nyo. Kasi nag-entry ako kanina sa 1 minute. So, naka-take profit siya ng 6K. Ito siya guys. 24 around 3 AM. Ayan, 3 AM. Take profit siya. And then, itong gold naman, ayan, 11.40 kanina. I mean, na-take profit siya ng 11.40. Ito yung yesterday trade ko sa BTC. And na-take profit siya kaninang 3 AM. So, 168. Kanina lang to. Okay. May kita nyo kanina lang yan. And then ito, kahapon. Pero kanina lang na-take profit. Ito rin yung take profit natin kahapon. So, meron pa tayong nakapending order dito sa BTC. Okay. So, I don't know, but I think dito siya naka-sell short man tayo. Okay. So, ang Coinbase dito kasi naka-buy limit tayo ng I don't know, pero try natin to guys if naka-connect ba siya. Try natin tong i-close if naka-connect siya dito sa position. Okay? Kasi ang limit price, stop profit and take profit wala naman nakalagay. And sa ating chart, walang nakalagay na buy limit. Nakikita nyo. So, let's check if anong mangyari if i-close natin tong ayan, wala nang orders, diba? So, meron pa rin tayong position. And let's see sa ating stop loss. Okay guys. Ngayon alam ko na kung para saan yung buy na doon. Okay? So, maglalagay tayo ng stop loss uli. Ay ng take profit sa 94551. 94551. Okay. So, ayan yung nakalagay niya. Nasa buy pala siya, take profit. Kaya, meron siyang So, ngayon, lalagyan natin ng stop loss. Ang stop loss natin, 96464. Ayan. 96464. So, ayun na guys. Lumalabas talaga siya dalawa. Ito. So, ito yung stop right.
Ito yung take profit niya. Okay? So, kasama talaga siya dito sa ano. Ang remaining balance natin ngayon is 171. And then, let's see sa ngayon, ang BTC and sa gold tingnan natin. Kasi na-take profit na yung kanina. We still have time sa ano, para magsundo. So, okay. So, dito, naka-buy limit tayo dito. Okay. I don't know if this one will work sa buy limit niya. Okay. So, let's check sa buy limit niya dito sa 2938.60. Okay, let's check. Entry price 293998. Okay, 293998. Buy limit 2938.98. Okay guys, let's buy. Yan yung buy limit niya. Now, we will put stop loss. Tawag dito. Dito, check natin ulit yung stop loss niya dito. 293531. USD. $2935.61. Ayan. Makikita natin dito 293561. And then ang TP niya is ito 294897. 294897. So ayan na. Tada natin tong gold. Okay. Kabay limit tayo. And dito yung BTC. So let's wait na lang mamaya guys. Close muna natin to kasi magsusundo na ako. So now guys, update, magsundo na ako sa Musafa, and then last is the student, and then I will take a rest and look the trade I make today. So see you again. So lunch na guys, lunch ko na para mamaya idlip konti, pahinga konti din tayo ng chart kasi lalabas daw muli mamaya. So lunch na rin kayo. So ayan guys, 3:43 PM and I just finished my lunch. Nagtita. Okay. So I have few minutes before I'll go out again. Okay. So let's check our trades today. I'll see if we refresh natin. Let's see if we hit TP or losses today. So let's see. We are in 1 hour and as you can see our bet, okay, our entry nandyan siya. Okay, so
it backs, we almost ang stop loss natin mabuti at nandun sa 50% ng kahapon, no, na value area. So ang ating TP is, we are in London session right now, as you can see, London, and this is our TP. This is 1:1 ratio. Okay. 1:1 ratio, still, as you can see, 15. I think yung aking tawag dito, this one, okay, it's here 95721. So we will put sa what do you call this one is 95241. No 94551 pala. Okay, 94551. 1:1 is like, okay, let's, mali yung ating so 1 3, so ganyan lang guys. Okay, so it's 1:1 is 13, so lamang lang ng konti ito. Okay, baka mamaya mahit na naman, hindi pa rin mahit kasi nga yung natin is, alam nyo na, mali. So nasa 1 hour tayo, tingnan natin sa 15 minutes kung ano nang nangyayari. Okay, this is our 15 minutes candle. So sorry guys, sinipon ako bigla. As you can see, if we catch this 2 a.m. 6 a.m. see, if we catch 6 a.m. kanina, we take profit now already on this low, but nakapag-trade tayo kanina around I think 8, naset natin to ng mga 6:45, but yung natin is, I think na, what do you call this, na trigger yung ating is around, what time ba, mga 9, ayan na trigger yung ating sell limit is around 9 a.m. ito, pag open ng pag patapos na yung oras ng ng Tokyo session. Ayan, 9 a.m. So na-trigger tayo ng 9 a.m. and then bumalik sa closing price kahapon, makikita nyo, and then andito pa rin siya. Okay, so ang pinakang oras kung saan pwede tayong mag-trade na makuha natin yung opening price ng Tokyo is around 3 a.m. Okay, this is a 3 a.m. candle, I think. So sa atin to 4 a.m. pala guys. Okay, 4 a.m. ayan, 4 a.m. so 4 a.m. we will look for tawag dito, we wait to create a week. Okay, kasi nag-create muna yan ng week, ito week na to if we will go to day 1, it's already a week. Okay, nag-create na sila ng week sa taas. Ayan, kung makikita nyo, ito yung value area natin. Okay, mali yung value area natin nalagay.
Sorry guys. Okay, our value area, ito yung tama yung closing natin. But the opening price is mali. Okay. Opening price is the same. Okay. Ayan siya. Ito yung opening price kahapon. Okay. So, lagyan natin ng text. Opening price. So, ayan. Makikita nyo. Itong ating value area, mali yung pagkalagay ko. Ito yung ating... So, let's see if yung value area natin dito sa as a white, kung accurate ba siya sa nasa week na tayo, nasa day lang naman ako. Oh my god. So, mali. Okay? Kasi yung week. Okay? But still, tama rin naman. Kasi kumuha tayo sa, sa week. So, we will just exchange this opening price here. Okay? And then the closing price. And then, we will put it here. Okay. So, ganyan. So, let's see sa 4 hours kung yung entry niya ba ay kung yung opening price niya, tanggalin natin to. Yung opening price niya is yes, this is the opening price. So, those candle na nasa is from here. Ito yung yesterday. Okay? So, we need to put guys, yesterday na. Tanggalin na natin to. Ito. And ito. Yes. Ano yan? So, ngayon, ang gagawin natin, babalik natin sa yesterday yung ating tawag dito. Price value. Natanggal ko ito guys kasi dinanood ko na yan. So, ito yung day. Ito yung ngayon. So, para kunin natin yung kahapong value area, itong value area na to, dadalhin natin dito. So, ito yung previous. Okay? Previous area. Lagyan natin yung previous value area. Previous price. Value area. Okay. So, ayan na siya guys. At dito natin madidetermine yung previous opening price and then closing price. Ito naman, lalagyan natin ng previous opening price. Okay. So, para di tayo malito. Ito previous opening price. Okay. Ito yung previous opening price sa taas. And then, ito naman is previous closing price or recent previous na lang. Previous closing price /
Opening. Opening price. So, kung saan nag-close yung area, yung price kahapon, doon din natin makikita yung previous price, ay yung today's price. Okay? Yung opening price niya at yung previous price, doon natin the same makikita yung opening. Okay? Kasi kung makikita mo dito, ito yung pinakang opening price niya. Okay? Ay natin sa 4 hours. Magulo lang sa ngayon, guys. Okay. Makikita nyo, tama yung malagay natin, Nandun na siya sa sa loob ng area ng ating kasi ito yung trading session bracket, okay? So ito yung daily session, Tokyo, London, and New York. So ito yung daily session niya. So ngayon naman ito na yung bagong session na ngayong araw. So kung makikita natin dito, okay, yung closing niya nandun. So nag-open siya, okay, nag-open siya dito. Makikita nyo. Pero meron siya doon nakalagay na kasi ito na yung kumbaga previous price na nandito. So tapos na siya. So ngayon pinakang opening price niya is ito. Okay? So dito na nag-end yung price niya. Tapos dito rin nag-open. So makikita nyo kung na-catch up natin to ng maaga. Yan natin sa 30 minutes. Sabi sa rule, okay, sabi sa rules, you need 2.5 hours or 2 consecutive 30 minutes to re-enter, okay, or to get outside the value area. Okay. So, if then you guys nag-re-enter siya ng konti. Okay, kung makikita nyo. And then, yung two consecutive niya na is nakasell. Okay? So, binalikan niya yung previous price dito sa baba. Hindi sa taas. Kasi, previous closing, tama, previous price. Kasi nga, kung makikita natin dito, ito yung opening price niya. Okay, nag-consolidate siya dito. And then, the last day dito nag-open. Okay. Hindi niya na-break tong previous price dito. So, dito siya bumaba. So, guys, ang mangyayari, pagka once na mag-short tayo, ang mangyayari, pag once na hindi na-break, okay, yung previous price, up, and pumasok siya sa baba, okay, na sa closing, tawag dito, closing price. So, there's a probability, tama yung rule niya, na if 2 consecutive candles below or above, okay, the previous price, you are 70% na ma-fill in yung 70% took place yesterday. Okay? So ayan, we are waiting this. Okay? So binago ko yung is 1:1 ratio lang tayo. So 13 dito 113. 13.5 yung loss, 13.9 yung profit. And sa London session, kung makikita natin, okay, if this one broke, if this candle broke, it means it will go up. Okay? So, hintayin natin mamaya. Punta naman tayo sa gold.
I think sa gold wala akong ano dito, naka buy limit ako dito. Okay, so naka buy limit nga tayo. But I think why I am so confused, naka buy limit ako dito pero hindi siya na ano ba? Hindi siya na TP. Ay hindi siya na top na yung ano. Tingnan nyo guys, so if dito sa London session na trigger na siya, dapat na TP na to. But I don't know. Okay. Okay, BTC naman to. Titingnan natin yung history natin kung TP ba. Okay guys, na ano na siya, but na SL. Okay? SL siya. Ayan o. Stop loss. So, okay. Na-hit muna yung stop loss natin dito guys. Okay. I think dito na magulo. As in magulo. Promise. Naguguluhan ako. So, I will give a full video or ano sa price na sa pag-navigate nito. So, ayun guys. We will look for 4 hours. Okay. So, we'll find entry kung saan tayo pwede mag-entry kasi ito yung previous closing price. Okay. I mean, ito yung opening price ata niya. Let's see sa day. Okay. So, yun nga yung opening niya. Let's see. Yeah, ito yung opening. Okay. Ito yung openings. So, we will trade sa 30 minutes. 15 minutes pala. Let's see the candle. Okay. So, lipat natin to dito. Kasi na to eh. So, let's have a trade dito sa manto. And then, ang SL natin is dito lang sa tawag dito. Okay. So, dito magba-buy limit tayo. Buy limit. Ayan na. Ito na siya, naka-buy limit tayo. Mag-buy limit tayo ng sa 29 okay, buy limit 2950 yung nakalagay. So, tingnan natin sa 2950 ba. Ayun, 2950. Okay? So, ang gagawin natin 2950 wala na, trigger na guys. So, hindi pala yun yung ano ko. So, gagawin natin dito ayun, ito puti. Itong 2942.93. Buy ulit tayo. Buy limit 2942 93 42.93. Okay guys, yan na. Buy limit 294243. So ang ating ano is 293529 293529 sa dito 2935.29 modify and then punta tayo sa TP ng 295995 2995 2995.59
Mali yung ating. Tingnan nyo guys mali yung ano ko. Kasi dito nakalagay. Ayan dito sa side na to. Pero ano nakalagay sa kanya? Doon sa taas. Okay? So, I think. Yeah, tama lang siya. Okay, tama lang guys. Okay? So, ito, guys, lalagyan na lang natin ng TP stop loss. Ito, naka-open na to. Mamaya, if ma-trigger siya dito, sa part na to. So, ayun guys, alam kong magulo. Magulo, as in magulo. So, gagawan ko ng paraan kung paano mapapashort yung ating pag-analyze sa chart. And, pag-aaralan natin kung paano gamitin yung ganong short. Okay? Let's Google it and let's watch sa YouTube. Okay? So, para automatic mayroon ng stop loss tsaka take profit. So, ayun guys. See you on the next video. Siguro tomorrow. Okay? I'll update you tomorrow. I will leave this trade today and take a image of it so that I can look back and analyze. So, okay. So, yun lang for this day. See you later on my next video. God bless.